mga manigay. Anong klaseng kabaliwan ang kanilang ginawa? Ako si Crisostomo Ibarra, isang anak ng Pilipinas na matagal nang nawala, ngunit muling nagbalik. Matapos ang 7 taon ng pag-aaral sa Europa, ako'y umuwi na puno ng pag-asa. Sa ibang bansa, nakita ko kung paano umunlad ang isang lipunan, kung paano binibigyan ng halaga ang edukasyon, karapatan at dignidad ng bawat tao. At sa aking pagbabalik, dala ko ang pangarap na iyon para sa aking bayan. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili kong maniwala. Naniniwala ako na may pag-asa pa. Na kahit gaano kadilim ang sitwasyon, may liwanag pa ring matatagpuan. Hindi ako sumuko sa aking mga pangarap para sa San Diego. Ninais kong magtayo ng paaralan. Isang lugar kung saan ang kabataan ay matututo, hindi lamang sa pagbasa at pagsulat, kundi ng pagmamahal sa bayan. Hindi ako perpekto. Ako'y nagdududa at nasasaktan. Ngunit pinipili kong maniwala na ang pagbabago ay posible kung tayo'y magsisimula sa tama. Ako si Crisostomo Ibarra, isang anak, isang mag-aaral, isang manliligaw, ngunit higit sa lahat, isang taong may pangarap para sa kanyang bayan. At hanggat may pag-asa, hindi ako titigil, sapagkat ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa paniniwala. Lahat naman tayo'y nahihirapan. Lahat tayo'y napapagod at nasasaktan. Ang pagkakaiba lang, hindi lahat sumusuko. Yung iba, lumalaban. Matapos ang mahabang taon ng pag-aaral sa Europa,
Muling tumapak si Crisostomo Ibarra sa kanyang bayang sinilangan, ang San Diego. Sa araw ng kanyang pagdating, ang buong bayan ay tila naghahanda para sa isang marangyang handaan sa tahanan ni Kapitan Tiago, isang kilalang mamamayan at malapit na kaibigan ng kanyang ama. Maligayang pagbabalik doon kung sa Manila. Gracias, Kapitan Tiago. Talagang pinaghahandaan niyo ang aking pagbabalik. Pitong taon kang nawala sa Pilipinas. Alam kong nasasabik ang tikman na nakakatahin ng ating bahay. Halika, papakilala kita sa aking kapatid. Siya si Isabel, nag-iisa kong kapatid. Siya naman si Dona Victorina, ang kasama ni Don Ignacio. At ang puro paroko ng San Diego, Madre namin. Si Senyor Ibarra, ang opiniente ng Guardia Civil. Halika na, Tiago. Paupuin mo na ang mga bisita. Magandaan tayo ng magkain. Buenas noches, mga amigos, at sa matalik na kaibigan ng aking lumaong ama, Padre Damas. Ikaw na pala ang anak ko, nasirang si Don Rafael. Nais ko lang ipaalam sa iyo na kailanman ay hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kamusta naman ang pag-aaral sa Europa, Ibarra? Mabuti naman, Kapitan. Hindi lamang ang kaalaman ng siyensya ang aking matutunan. Bagkus pati uli ng pamumuhay ng mga tao nakakasalamuhan. Ngunit, ligas pa rin mangmang ang mga Indyo kahit sa pa man sila mag-aaral. Ikaw Ibarra, nais mo bang mapabilang sa kanila? Ako'y lilisan na. Maraming salamat, Kapitan Tiago, sa inyong paanyaya para sa salita. Sandali, Ibarra. Parating pa lang si Maria Clara. Susunod na lamang po, Kapitan. Marami pa po ang pinagpapagod. Senyor Ibarra, mag-ingat kayo. Baka mangyari sa inyo ang nangyari sa inyong ama sa kanyang kalikitan. Hindi naman siya nalaman kung sinungyari sa akin. Maaari mo po kong sabihin sa mga Bakit ka talaga kayo ng nalalaman? Nakakawa kumain ng kaswalong ilang buwan. Nakulong ang aking anak. Hindi ba kayo ay nagkakamali lamang? Hindi ako maaaring magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa loob ng ilang buwan. Si Don Rafael ay pinagbintangan ng isang erehe at Filipistero ni Padre Damas. Ang San Diego ay isang bayang tila payapa, ngunit sa likod nito ay umiiral ang makapangyarihang impluwensya ng simbahan. Isa sa mga pinakakilalang tao rito ay si Padre Damaso, isang paring kilala sa kanyang matapang na ugali at pakikialam sa buhay ng mga mamamayan. Tapos na ang misa. Sa gitna ng kanyang pagbabalik, dinalaw ni Crisostomo Ibarra ang puntod ng kanyang ama. Magandang araw, Bumibili. Magandang araw, Bumibili. Anong ipagdiling ko? Maaari ko bang malaman kung may napansin kang puntod na may malaking krus? Malaking krus? Nung nakaraan ay meron dito isang libingan na may malaking krus. Ngunit, may utusan ng kura para ilipat ang labi sa libingan ng mga intse. Sino nag-utos ng mga iyon? Ngunit, sa kasamaang palad ay aksidenteng naitapon ang labi ng iyong ama sa ilaw sa kadahilan ng napakalakas na ulan ng araw na iyon. Laking gulat ni Crisostomo Ibarra sa kanyang narinig. Anong klaseng kabaliwan ang kanilang ginawa?
Matapos ang kanyang pagbabalik sa San Diego, agad na dinalaw ni Ibarra si Maria Clara. Sa kanilang muling pagkikita, kapansin-pansin ang saya at pananabik na matagal nilang kinimkim. Ngunit may bahid din ito ng hiya at lungkot, dulot ng kanilang matagal na pagkakawalay. Nagbalikan sa kanilang alaala ang mga masasayang sandali ng kanilang kabataan at ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Si Maria Clara ay isang dalagang kilala sa kanyang kagandahan, kabaitan at pagiging masunurin. Ang huwaran ng isang Pilipina sa panahong iyon at ang babaeng minamahal ni Ibarra. Magandang umaga, Tia Isabel. Magandang umaga rin sa'yo, Don Crisostomo Ibarra. Ngunit bakit ka naparito sa aming tahanan? Nais ko lamang pong dalawin si Maria Clara. Nariyan po ba siya? And then, nariyan pa si Maria Clara? Maaari mo ba siyang tawagin at sabihin nandito ang kanyang nobyong si Crisostomo Ibarra? Masusunod po, Dona Isabel. Maraming salamat. Bini-bini! Bini-bini Maria Clara. Narito ang iyong nobyo. Narito sa Don Crisostomo Ibarra. Si Ibarra? Nasaan siya, Anden? Nasaan si Ibarra? Akala ko'y nakalimutan mo na ako. Marami pa namang babae doon sa Europa. Kailanman hindi kita ipagpapalit sa iba. Tulad mo'y nasasabik din ako sa ating pag-iisang bengki. Ikaw lamang ang aking itutulog hanggang sa aking huling hila. Marito.